during the onset or peak ng ating El Nino, ay tayo ay nagsagawa ng Task Force El Nino kung saan kagrupo natin dito ang iba't iba pang mga departamento dito sa siyudad ng Maynila upang malabanan ang posibleng epekto ng El Nino, which is ito nga yung water crisis. So kung nararanasan natin ngayon ay tuwing sa amin every 10 o'clock ay wala ng tubig, no? So hanggang ngayon hindi pa naman tumataas din ang level ng Angat Dam kahit na nagdeklara na si Pag-asa ng rainy season, no? So medyo marami pa tayong kailangang amount ng ulan para maiangat yung level ng tubig sa Angat Dam. Ang normal na water level niya ay 210 meters. So last time I checked, it is 180 meters. So dahil dito, kailangan pa ng 1,200 millimeters na ulan para maiangat ng ganong level ang Angat Dam. So meron kasi tayong tinatawag sa meteorological term na transition period, wherein pagka-announce si Pag-asa na start na ng rainy season, hindi pa immediately na mararanasan natin yung pagbaba ng temperatura. So kapag transition period, ito yung shift ng ating wind patterns coming from easterlies to habagat, no? So yung habagat, ito yung mga nagdadala ng pag-ulan sa western section ng bansa. So it may take 2 to 3 weeks before we officially or we feel the onset of pagbaba ng ating mga temperatura. So meron din naman kami tinatawag na standard at saka intermediate observation, no, sa pagdating sa weather. So ang aming standard ay 8 AM at saka 2 PM, tapos 8 PM at saka 2 AM. So 8 to 8 lagi yun. Tapos ang intermediate ay 11 at saka 5. 11 AM, 5 PM, tapos 11 PM, tas 5 AM ng aming standard. So yan yung oras na kung saan nag-o-observe kami. So pero meron din naman tayong hourly basis na kung saan oras-oras natin monitor, kagaya ng heat index. So every now and then nagbabago kasi yan kasi very localized ang ating heat index.